Una sa lahat, palutang-lutang sa ilog ang maletang yang sa Bulacan. Meron din itong umaalingasaw na amoy. Ang laman pala ng maleta, bangkay ng isang dalagita. Kung paano humantong dyan ang biktima, abangan. Ngayong ika-14 na araw ng Pebrero taong 2025. Dating Pangulong Digong gumanti ng birada. Pinudang kawalan ng aksyon ng administrasyon sa mahal na presyo ng bilihin. Database ng mga nanalo sa loto, na-hack daw. May sagot dyan ng PCSO. Binugbog na DJ na si Jelly Au, nagpasaklolo na sa NBI. Warehouse ng mga umano'y smuggled na luxury cars gaya ng Ferrari at Lamborghini, sinalakay. Sa pool sa video, tauhan ng Davao LGU nanuntok ng snatcher. Heto naman ang balitang kakaiba. Lalaking namamangka sa dagat, nilamon ng buo ng balyena. Kakaiba rin ang trip ng lalaking ito. Pumasok ba naman sa kulungan ng tigre para lang magpasikat sa jowa? At eto na nga. Matapos silang pagpiestahan ng mga marites, si Philmar may pa-Valentine's kay Andy na puso ng saging. Nagronda sa Metro Manila para mang-snatch ang mga salaring nakamotorsiklo. Dalawa ang nahablutan ng cellphone at nagbalakbang mambiktima pero nasa kote na. Nasa frontline ng balitang yan si Nina Ong Pauco. Naglalakad ang isang estudyante sa Dos Castilla Street sa Maynila nitong Martes ng gabi. Nang dumating ang mga snatcher na riding in tandem. Pagkalapit sa estudyante, Nagte-text nga siya. Takbo, yun. hinablot ng backride ang cellphone ng biktima. Sinubukan pa ng estudyante na habulin ang mga kawatan pero bigo siya. Sa isa pang kuha ng CCTV, kitang palingon-lingon ang mga sospek na tila naghahanap ng sunod na mabibiktima. Agad nagsumbong sa mga pulis ang biktima. Sa follow-up operation, natunton ang mga snatcher. Nahuli ang isa sa kanila na umamin sa krimen. Nakuhanan din siya ng baril. Habang nakatakas ang kasamahan niya, nung nag-call po ng ating pulis, nanlaban po sila. Bali actually po, binarurot po nila yung motor nila. Pero hinarangan po sila ng ating pulis at tinulak po yung motor para matumba. Doon po nagkaroon na ng aksyon. napag-alamang noong gabi ng pang-snatch ay pangalawang biktima na pala ang estudyante. Ayon sa mga pulis, una nang nagnakaw ang mga sospek sa Quezon City. Depensa ng naarestong snatcher. Nagawa niya ang krimen dahil kailangan niya ng pantustos sa kanyang pamilya. Ano po, matawarin po. Kasi ang anak ko yung asawa ko. 8 months sa po yung tiyan ng asawa ko. Ano po, mapatawad niya po. Napag-alaman din kakalaya lang pala ng sospek nitong February 5 matapos masangkot sa illegal possession of firearms. Ngayon naman, maharap siya sa reklamong theft at paglabag sa Comprehensive Law on Firearms and Ammunition ng sospek. Tinutugis din ang kasabot niya. Nagbabalita mula sa Frontline, Nina Ong Pauco, News 5. 5 pamilya ang nawalan ng bahay sa sunog na sumiklab sa Antipolo, Rizal. Damay din ang isang paaralan. Sa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Hanggang tingin na lang ang mga residenteng yan habang nilalamon ng apoy ang kanilang mga bahay sa Antipolo, Rizal. Sa isa pang cellphone video, kita ang tindi ng lagablab. Makapal din ang usok. Pasado alas 9 kagabi nang magkasunog. Nadamay riyan ang isang private school. Natupok ang ikalawang palapag nito. Wala namang tao noon sa naturang paaralan. Ang may-ari ng private school napatakbo sa eskwelahan nang mabalitaan ng sunog. Nakakagulat dahil galing sa mission, pag uwi mo, nandiyan na. Pero I know na ang Lord ay may mga programa sa mga pangyari. Bukod dyan, isa pang sasakyan ang nasunog ang likuran. Naapula ang apoy makalipas ang isang oras. Wala namang nasugatan, bagamat 5 pamilya ang apektado. 9.6 million pesos ang kabuuang halaga ng pinsala.
Inaalam pa ang sanhi ng apoy. Magpapabot naman ng tulong ang lokal na pamahalaan ng Antipolo para sa mga nasunugan. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Nailigtas ng mga operatiba ang isang Chinese national na kinidnap at tinorture ng sindikato sa Parañaque. Habang sa Pasay, halos 3 dosenang Indonesian Pogo workers ang nasagip. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Bali ang kamay at puno ng mga pasa at sugat sa katawan ang Chinese na ito nang masagip ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK sa isang condo unit sa Parañaque. Dinukot at tinorture ng 2 kapwa Chinese ang biktima. Sa isang video makikita na tinututukan pa siya ng baril habang nakatali ang kanyang mga kamay sa likod. Ayon sa PAOK, hindi pa malinaw kung bakit siya dinukot, pero hiningan daw ang Chinese ang 2 milyong piso kapalit ng kanyang paglaya. Ang masaklap, kakilala ng biktima ang sindikatong dumukot sa kanya dahil nasangkot na rin siya sa isang kidnapping case noon pero na-dismiss lang. He just got out of BJMP Parañaque also for another kidnapping case. So we're trying to look into his relationship with his kidnappers. We really don't know the entire picture yet. Naaresto naman ng mga otoridad ang kapwa Chinese na ng torture sa biktima. Nakumpiska sa mga suspect ang mga baril, panaksak at pamalo na ginamit sa pagtorture. Nasagip din ng PAOK kahapon ang 34 na Indonesian Pogo workers na ito matapos ikulong ng kanilang Chinese employer sa isang gusali sa Pasay. Sa tulong ng Interpol at Indonesian Embassy, nasagip ang mga biktima na sa pilitang pinagtatrabaho bilang mga online scammer. Kinuha pa ang kanilang passport para hindi makaalis ng bansa. Supposedly, their contract was terminated last January 21, itong taon po na ito. No. Then they already signified their intention to leave for Indonesia, but then their boss, Lu Ming, said, hindi pwede, lilipat lang kayo ng Cambodia. Kwento ng isa sa mga biktima, hindi na raw sila pinasasahod. Pilit din silang pinapasama sa Cambodia para ilipat sa isa pang Pogo hub. Shock din ako. At bakit? Kasi last 4 or 5 days ago, biglaan na pinasok yung pangalan ko, hindi sasama, and then I should pay full like 15,000 pesos for the penalty. Sa kasagsagan ng operasyon, nahuli rin ng PAOK malapit sa lokasyon ng mga Indonesian si Liu Meng, ang Chinese na wanted dahil sa illegal na pogo. Kasama niyang naaresto ang 2 Chinese at isang Malaysian national. Inaalam na rin kung konektado ang Chinese employer ng mga Indonesian sa sindikato na nandukot sa tinorture na Chinese. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. 2 barko na naman ng China Coast Guard ang itinaboy ng Pilipinas malapit sa Pangasinan. Dahil sa patuloy na panghaharas ng mga Chinese, muling iginiit ng ating pamahalaan na wala itong balak alisin ang missile system na dineploy ng Amerika. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Halos hindi na tinantana ng China Coast Guard ang hilagang bahagi ng West Philippine Sea. Kahapon, 2 barko na naman ng China ang namataan malapit sa may Pangasinan. Unang naitaboy ng Philippine Coast Guard ang CCG Vessel 3304 malapit sa may Bolinao. Kinahapunan, pinalitan ito ng mas malaking barko na CCG Vessel 3103. Pero kahit dehado sa mas malalaking barko ng China, hindi sila tinantana ng BRP Cabra. Niradyohan nila ang mga Chinese at pilit na itinaboy sa loob ng ating exclusive economic zone. Una nang sinabi ng Coast Guard na planado ng China ang regular na pagpapadala ng mga barko sa EEZ ng Pilipinas. Bukod sa mga white ship o Coast Guard vessels, madalas na rin maispatan ang mga warship ng China. Kaya ang Philippine Navy pinag-aaralan ang mga suhestyon na magtayo ng West Philippine Sea Command para mas matutukan ang seguridad sa rehiyon. That proposal is well taken. The Armed Forces has different unified commands which address not only internal but also external defense operations. But however, the recommendation will be duly noted and we will be studying that. Bukod sa Navy, nakalatag na rin daw ang plano ng Coast Guard na bumili ng mga bagong barko para madagdagan ang mga nagpapatrolya sa West Philippine Sea. President Bongbong Marcos has already approved the acquisition of 5 more 97-meter vessels for the Philippine Coast Guard from the Japanese, from Japan, no?
And then, of course, the 40 vessels that will be coming from France as we decide the acquisition of vessels. Muli namang iginiit ng National Security Council na walang plano ang Pilipinas na alisin ang Typhoon missile ng Amerika sa Luzon. Dati na itong ipinrotesta ng China, pero nanindigan si Pangulong Bongbong Marcos na aalisin niya lang ang missile kung ihihinto ng China ang pagiging agresibo at iligal na pangangamkam ng ating teritoryo sa West Philippine Sea. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Sugatan ang driver at pahinante nito matapos mahulog sa bangin ang sinasakyan nilang truck sa Silago, Southern Leyte. Naipit sa loob ng bumaligtad na truck ang dalawa bago nasagip ng otoridad nitong Miyerkules. Sa investigasyon ng mga pulis, papunta ng Abuyog, Leyte ang truck nang mawala ng preno at nahulog sa bangin. Agad na naisugod sa ospital ang driver at pahinante na nasa mabuti ng kondisyon. Sa Baguio City naman, 4 na sasakyan ang nagkarambola matapos mawala ng preno ang isang van. Ayon sa mga pulis, nabanggapan ng van ang 3 iba pang sasakyan at hanggang sa tumagilid ito sa gilid ng kalsada. Maharap sa patong-patong na reklamo ang driver ng van. Sa mga may ka-Valentines, abay, sure bang loyal ang partner nyo? Baka naman palihim na may chinachat na iba. Ang tawag dyan, micro-cheating. Paano nga ba yan maiiwasan sa relasyon? Alamin sa Frontline Report ni Laila Pangilinan. Kung meron tayong red flag, meron din daw pink flag. Isa pang tawag dyan, micro-cheating. Ayan yung parang nagtataksil pero hindi naman talaga. Yung nakakainis pero hindi mo magawang mainis. Oh, ang gulo, di ba? Ito ang example. Pink flag yung partner mong nagha-hide ng messages o di kaya yung naka-vanishing mode o yung like ng picture ng mga sexy, pati yung mga gumigimik kasama ang barkada ng pasikreto. Relate much daw dyan si Danny na nagka-jowa ng pink flag. Nakita ko ang daming naka-hide sa story niya na girls, ganyan. Tapos, syempre pinapost naman niya ako sa story niya pero syempre hinahide niya yun sa mga ibang girls. Tapos, I found out na yung iba doon, kinakausap niya. I did confront him. Tapos, syempre, in love ang bakla. Let it go. Pero ang pink flag, kalaunan ay naging red flag daw. Kaya ang ending ng kanilang love story, hindi happily ever after. If you have tendencies to micro-cheat, you have a tendency to actually cheat. So, in the end, nag-cheat nga siya. Ayon sa clinical psychologist na si Dr. Camille Garcia, senyales ang micro-cheating na hindi ka masaya sa iyong relasyon at nakaka-stress yan ha. Para maiwasan ang micro-cheating, mahalaga ang pagkakaroon ng open communication at pagtatakda ng boundaries sa relasyon. Straight out na sabihin mo open communication na I think hindi na tayo pwede dahil kasi una, parang lalabas dito, it becomes a trust issue. Second, parang wala ka ng respeto dun sa taong to. Ganyan ang ginawa ni Jonard Abuzo nang mapansing iba ang closeness ng kanyang girlfriend at ng kanyang guy best friend. Naging totoo raw si Jonard sa kanyang feelings. Nakipag-ayos ako sa kanya, nakipag-ayos siya sa akin. Pinoprove niya naman na nagbago siya. Ayun, kaya stay strong kami hanggang ngayon. Ay, pag-ibig nga naman. Paalala lang, importanteng sangkap ng pag-ibig ang tiwala at respeto. Kaya ang cheating, micro man o hindi, cheating pa rin yan. Nagbabalita mula sa Frontline. Laila Pangilinan, News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang umarangkadang showbiz balita ngayong Biyernes. Pagkatapos ng 4 na taon, may closure na ang kasong isinampa ng actress-singer na si Kay Brosas laban po sa contractor ng kanyang bahay. 2018 nang simulan ni Kay ang pagpapagawa ng kanyang dream house. Pero hindi ito natapos ng contractor. Matinding stress at depression daw ang idinulot nito kay Kay. Kaya ngayong na-convict na ang contractor, gumaan kahit papaano ang pakiramdam ng singer-actress. At dahil po sa nangyari, natutunan daw ni Kay na maging mapili sa pagkakatiwalaan. Tiwala, alam mo, even friends. Kahit kaibigan mo, malapit mo kaibigan, pwede ka talagang lokohin pagdating sa pera.
Eto pa nga, kumonsulta na sa mga abogado ang komedyanteng si Alex Calleja. Kaugnay ng paratang na pagnanakaw daw niya ng joke mula sa isang writer. Naging emosyonal naman ang komedyante nang balikan ang kanyang mga pinagdaanan bago naabot ang tagumpay. Nasa frontline na balitang yan, si Laila Pangilinan. Monitor mo nga yung lumpiang Shanghai. Number 1 pa rin sa Netflix ang comedy special ni Alex Calleja. Nang ma-interview siya sa programang Julius and Tintin para sa pamilyang Pilipino, naging emosyonal ang kilalang komedyante. 15 years in the making daw bago narating ni Alex ang kinalalagyan niya ngayon sa industriya. Ikaw lang makakita ng ng journey mo eh. And sa tingin ko nakuha ko yung goal kong Pero gaya nga ng lumang kasabihan, ang punong hitik sa bunga madalas pinupukol. Sa kanyang comedy special, pinaratangan siyang nagnakaw ng isang pyesa, ang car wash joke. Nabasa raw ng anak niya ang artikulong inilabas tungkol dito. Dinaan ko sa attorney, magdedemand letter. Kasi siya nag-message siya sa akin eh. Oh, ano sabi? Sabi, Alex, tol, naghihingi ako ng sorry pero alam mo naman kami mga writers eh, ganun ang biruan namin, asaran namin. Pero hindi, naggamit siya ng salitang nakaw eh. Sa akin, hindi ko naman siya kakilala. Na-damage. Aminado ang komedyante na nasaktan siya sa paratang. Pero sa ngayon, sapat na raw na nakatuntong siya sa bigger stage ng Netflix. Pwede kang pinakamagaling sa maliit na stage, tapos pumalpa ka sa big stage. Kaya nagpapasalamat ako sa Diyos dahil yung tamang panahon talaga na... Nagbabalita mula sa Frontline. Waiter, wala ang serving spoon to! Laila Pangilinan, News 5. Susunod, bangkay ng nawawalang dalagita na tagpuang nakasilid sa maleta. DJ na si Jelly Au, inireklamo na sa NBI ang nambugbog niyang fiancé. Ganti ni Digong kay Pangulong Bongbong ayaw ng patulan ng Malacanang. At matapos magpatatu ng 224, si Philmar may papuso ng saging kay Andy ngayong 214. Abangan na ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga may init na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Bangkay na sa maleta ng matagpuan ng isang dalagita sa Bulacan. Isang linggo na pala siyang nawawala matapos puntahan ang nagpapasaklolong kaibigan. Nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Palutang-lutang sa ilog ang maletang ito nang mapansin ng ilang residente sa San Jose del Monte, Bulacan. Baho, umaamoy siya lalo. Masangsang na rin ang amoy na nanggagaling sa maleta kaya binuksan na ito. Waling babae, lalaki! Pagbukas ng maleta, tumambad ang naagnas ng katawan ng isang babae. Sa tansya ng pulis, nasa 1 linggo na ang bangkay. As of now, wala pa po tayong masasabi na cause of death, and regarding dun sa mga visible wounds, wala po tayong nakita kasi yung katawan niya is already in the stage of decomposition na nga po. Ang bangkay sa maleta, nakasuot ng gray na t-shirt at maong na shorts na tugma sa isang babaeng taga-Caloocan na nawawala noong pang February 7. Sa bahaging ito ng ilog nakita ang bangkay, agad na nagtungo rito ang kaanak at positibong kinilala ang 16 anyos na biktima. Ayon sa kaanak ng biktima, nakipagkita lang sa kaibigan ng dalagita noong araw na nawala siya pero hindi na bumalik. Humingi sa kanya ng tulong na kesyo sunduin daw siya kasi nga binubugbog ng asawa. Sa kuha ng CCTV noong gabi ng February 7, maririnig pa ang usapan ng biktima at nagpapasaklolong kaibigan sa cellphone. Namumuro na ako dyan sa asawa mo. Matapos niyan, nakita na siyang naglalakad papunta sa bahay ng kaibigan na taga-Caloocan din bago nakita ang kanyang bangkay sa Bulacan. Hustisya ngayon ang hiling ng kaanak ng biktima. Mensahe niya sa suspect, sana makonsensya sa ginawa niya. Patuloy pa ang investigasyon sa krimen. Meron na raw mga person of interest ang pulisya na posibleng maharap sa reklamong murder. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5.
Sa tanggapan ng NBI ang destinasyon ng DJ content creator na si Jelly Au ngayong Valentine's Day. Sinampahan na niya ng reklamo ang nobyo niyang nanakit sa kanya sa loob ng sasakyan. Nasa frontline ng balitang yan, si Elaine Fulgencio. Namamaga pa rin ng mata at bibig at may mga sugat at pasa ang DJ content creator na si Jelly Au nang dumating sa tanggapan ng National Bureau of Investigation kaninang umaga. Formal siyang nagsampa ng reklamo sa kanyang fiancé na si Jam Ignacio. Kaugnay ito ng umano'y pambubugbog sa kanya ni Ignacio noong Miyerkules habang nasa loob ng sasakyan. Kinukuha niya yung buhok ko, parang kinukuha niya tapos ginaganon niya ako habang nagdadrive siya. Parang umahampas po ako sa salamin ng kotse. Sa tindi ng pananakit, nabasag din ang kanyang ngipin at pumutok ang kanyang labi. Bakas din ng pasa sa kanyang leeg. Hinahatak niya papunta sa kanya. Parang nagsasakalan parang gusto niya akong sakalin. Ako hawak ko kasi nasasakal na ako Parang feeling ko mamatay na ako. Nag-ugat daw ang pagtatalo nila sa pagsiselos na Ignacio sa kanyang katrabaho. Sobrang seloso po kasi kahit maliit na bagay talagang pinapalaki niya. Kahit po sa work ko, pag may kumakaway sa akin sa gig, nagagalit siya. Bakit ko daw parang bineso, niyakap ko daw. Sa investigasyon ng NBI, dadalhin sana ni Ignacio sa Pampanga si Jelly. Pero hindi gumana ang RFID ni Ignacio sa expressway, kaya nagkaroon ng pagkakataong tumakas si Jelly. Nakapag-open siya ng kanyang window at sumigaw siya ng tulong. So nung after niyang sumigaw ng tulong, nakatakbo siya. Kaya tinulungan siya. Then natakot din yung kanyang boyfriend, kaya tumakbo din. Patuloy pa ring pinaghahanap ng mga otoridad si Ignacio. Panawagan naman ni Jelly sa kanyang fiancé. Gusto ko lang, Jam, harapin mo yung ginawa mo sa akin. Yun lang. Para hindi mo na magawa sa ibang babae. Reklamong paglabag sa Anti-Violence Against Women and Their Children Act ang kakaharapin na Ignacio. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Arestado naman sa magkahiwalay na operasyon ng mga nanay na binubugaw umano ang sariling mga anak. Nakikipagrelasyon muna ang mga magulang sa mga dayuhan bago ialok ang kanilang mga anak. Nagbabalik si Elaine Fulgencio. Nag-iiyakan ang mga batang yan ng arestuhin ng mga ahente ng NBI Human Trafficking Division ang kanilang mga magulang sa loob ng kanilang bahay sa Angeles, Pampanga. Ayon sa NBI, nakatanggap sila ng impormasyon na ibinubugaw ng mag-asawa ang kanilang mga anak online. 8 bata ang nasagip, 4 ang ibinubugaw sa mga parokyanong foreigner. $50 o halos 3,000 piso umano ang bayad sa kada batang maibubugaw. Ayon sa NBI, madalas mga magulang mismo ang nakikipagrelasyon sa customer at para madagdagan ng kinikita, iniaalok na rin nila maging ang kanilang mga anak. Sa hiwalay na operasyon ng NBI Vau CD sa Bambantarlac, isang nanay rin ang inaresto. Nasagip naman ang mga anak ng sospek na pawang mga menor de edad na 6 hanggang 11 taong gulang. Ayon sa NBI, konektado ang inarestong sospek sa isang US national na sangkot umano sa pangmumolestya ng mga bata. Una nang nahuli ng Bureau of Immigration ng dayuhang sospek. Itong foreigner na nagpupunta pa talaga dito, pabalik-balik dito sa Pilipinas at sa iba pang Asian country para mag-exploit ng mga bata. Kumukuha sila ng mga pictures ng mga bata na child sexual exploitation materials. Minsan binibenta din nila ito. May panawagan din sa publiko ang NBI. Yung mga magulang hindi kasagutan sa kahirapan, yung gawin nating negosyo ang ating mga anak through sexual exploitation. Yun namang mga kapitbahay at kamag-anak na may knowledge na ganitong nangyayari, bukas po ang aming tanggapan. Mahaharap ang mga sospek sa mga reklamong paglabag sa Anti-Online Sexual Abuse and Exploitation of Children at Anti-Trafficking in Persons Act. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Sinalakay ang isang warehouse sa Pasay na may mga smuggled umanong luxury vehicle gaya ng Ferrari at Lamborghini. Ang kabuuang presyo pumapalo sa 1.4 billion pesos. Nasa frontline ng balitang yan, si Mon Gualvez. Magkakahilerang luxury vehicles, high-end na mga sports car. Meron pang sasakyang bulletproof.
Yan ang naabutan ng Bureau of Customs nang pasukin ng isang warehouse sa Pasay. 35 hinihinalang smuggled na luxury vehicles ang naroon. Nagkakahalaga raw yan ng 1.4 billion pesos. Ayon sa BOC, nakita nilang ibinebenta online ang mga luxury cars. Hindi kami papayag na merong tumatakbo sa kalye natin ng mga sasakyan na hindi dumaan sa tamang paraan. Mahigit isang linggo rin daw tiniktikan ng mga otoridad ang warehouse na nagsisilbing talyer. Gamit ang letter of authority, napasok nila ang lugar kung saan naabutan daw ang 2 Chinese at isang Vietnamese. Walang may pakitang dokumento ang mga dayuhan. Sa mga luxury vehicles na nandito, hindi bababa sa 20 milyong piso yung presyo ng pinakamura ng unit. Bagay na malaking halaga sana yung makukuhang kita ng pamahalaan kung nagbabayad lang ng tamang duties and taxes ang mga ito. Pinuntahan din ng customs ang showroom nito sa Parañaque. Dito nakita ang iba pang mga mamahaling sasakyan. Naabutan pa nga ang ilang pyesa. Meron din mga primera klaseng coaster van na may Chinese marking sa labas. Hinala ng mga otoridad, baka konektado rin ito sa Pogo. Dahil nag-aalisan na yung mga Pogo, dinidispose na nila yung mga cars nila. Sino ba naman ang bibili niyan? Sino bang may pera? Di ba yung nasa Pogo? Patuloy pang sinusuri ng mga otoridad ang rehistro at mga nagmamay-ari ng supercars na ito. Inaalam din kung paanong naipuslit ang mga ito papasok ng bansa. Hindi raw isinasantabi sa investigasyon na posibleng may mga kasabwat na mga taga-customs. Wala po tayong sinisino dyan. We will file cases against them. Binigyan ng 15 araw ang mga may-ari ng luxury vehicles na magpakita na meron silang mga legal na dokumentong nakapagbayad nga ng karampatang duties at taxes bago ito kumpiskahin ng Bureau of Customs. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Binanatan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si Pangulong Bongbong Marcos na bigur raw pababain ang presyo ng mga bilihin. Sinabi yan ng dating Pangulo matapos sa mga naunang patutsada ni PBBM. Nasa frontline na balitang yan si Ria Fernandez. Sa proclamation rally ng senatorial candidates ng PDP sa Club Filipino sa San Juan kagabi, muling binanata ni former President Rodrigo Duterte si Pangulong Bongbong Marcos. Pinuna niya rin ang mabagal daw na aksyon ng kasalukuyang administrasyon sa mataas na presyo ng mga bilihin. Bukang hindi niya kaya na habulin yung presyo. Yan na lang sa pagkain. Pero yung immediate, urgent need to solve is really itong presyo or the price of rice. Baka tutulong daw sa pagtugon sa problemang yan kung mananalo ang siyam na pambato niya sa Senado. Sabay pa birong sabi na, patayin natin yung mga senador ngayon para mabakante. Kapatay tayo ng mga 15 na senador. Pasok na tayo lahat. No comment sa mga patutsyadang yan ng Malacanang. Sa kampanya sa Iloilo kahapon, ibinida ni PBBM ang kanyang mga pambato sa pagkasenador na wala raw bahid ng katiwalian. Hindi sila nandito upang makapagdebate lamang, upang paninira lamang. Sila ay nandito upang maghanap ng mga bagong paraan para tulungan ang ating mga kababayan. Pero para kay Iloilo Representative Lawrence Defensor na isa sa mga prosecutor sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte, hindi dapat palampasin ang pagbibiro ni Digong. Tingin niya, taktika ito ng dating Pangulo para gawing normal ang salitang pagpatay. Lalo't kasama sa 7 articles of impeachment ng umano'y death threat ni VP Sara kina PBBM, First Lady Liza at House Speaker Romualdez. Magiging depensa din yun nila sa impeachment trial. So mag-ingat tayo. If I were the senators, I would not sit quietly taking that statement. Proceed with trial. Proceed forthwith with trial. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5. Itinanggi ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ang balitang na-hack ang database ng Lotto winners. Sa post ng Facebook page ng Philippines Exodus Security, sinabi nitong nakuha nila ang libo-libong profile ng mga nanalo sa loto tulad ng kanilang mga pangalan, address, contact number, ID at winning numbers. Pero ayon kay PCSO General Manager Mel Robles, fake news yan.
Wala raw nagtangka o nagtagumpay na pasukin ang mga sistema ng PCSO. Hindi rin daw sila nag-report sa Department of Information and Communications Technology dahil wala namang data breach na nangyari. Sinisiguro ng PCSO na ligtas ang impormasyon ng mga nanalo sa loto sa kanilang head office. Traffic ngayong Valentine's Day at traffic sa Dangwa at traffic din papunta sa mga mall at restaurant. At live mula sa EDSA Reliance dito sa Mandaluyong, nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Gerard, gaano nakatindi ang sakit sa pusong traffic dyan? Nako Julius, Payday Friday plus Valentine's Day pa, kaya naman buhol-buhol ang traffic sa maraming bahagi ng Metro Manila sa mga oras na to. Inasahan na yan ng MMDA, kaya naman may okasyon o wala, ay itinuloy pa rin ito yung operasyon na to para tanggalin yung mga nakahambalang sa kalsada. Pinagbabaklas ng MMDA ang mga lona at mga bakal na nakahambalang sa bangketa sa Kapulong Street sa Tondo, Maynila. Kahit umulan, tuloy pa rin ang paninita ng MMDA sa mga driver ng sasakyan na ilegal na nakaparada sa kahabaan ng Road 10. Hindi rin nakaligtas ang kusina sa karinderyang ito na nasa gitna na ng kalsada. Wala naman tayong pinipiling okasyon. Nakasanayan po ng mga taong bayan na kahit kalsada, kahit bangketa, lahat po nilalagyan ng obstruction. Sinuyo din ng MMDA ang kahabaan ng Honorio Lopez Boulevard sa Tondo. Hindi bababa sa 2 truck ang natiketan doon. Saglit lang. Dating dito, dumating sila, tinikita na. Kasi kumain ng kami ron. Pinaalis din ng mga nagtitinda na nakakaabala sa daloy ng mga sasakyan. Ayon sa MMDA, inaasahan na nila ang matinding traffic sa Metro Manila ngayong Valentine's Day. Kabilang na riyan ang Dangwa, kung saan dagsa ang mga last minute na namimili ng bulaklak. Gayon din ang mga restaurant at mall dahil sa dami na nagde-date. May pakiusap naman ng MMDA sa mga hahabol sa Valentine celebration. Ensure lang po natin na hindi po tayo nakaka-obstruct sa mga bangketa para at least man lang maging maayos at smooth ang takbo ng ating mga daanan. And of course, the mall areas. Definitely, ang mga mall areas. Julius, para sa mga gumagamit ng traffic navigation apps, nako, huwag nyo natangkain dahil pulang-pula talaga ang maraming kalsada ngayon dito sa Metro Manila. At dito na nga lang sa akin natatayuan ko dito sa may northbound lane ng EDSA Reliance ay halos hindi na gumagalaw ang mga sasakyan dahil ito yung papunta dun sa 3 malalaking mall dito sa Mandaluyong. Yung southbound lane, umaandar pero medyo mabagal. Julius. Yeah, pulang-pula nga yung background mo para may mga maliliit na puso doon sa likuran ng mga sasakyan. Anyway, Gerard, may nakikita ka bang sumisingit dyan sa mga busway para hindi matraffic? Julius, wala naman tayo nakikita mga sumisingit na sasakyan dito sa EDSA busway kasi yung parting ito ng EDSA busway may mga nakaharang na barriers. Pero alam naman natin, napakahigpit na ng DOTR dyan. So, yung mga nagbabalak na dumaan sa EDSA busway, illegal po yan, huwag nyo nang tangkain. Julius. Maraming salamat at Happy Valentine's Day, Gerard de la Peña. Sinalakay ng mga operatiba ang isang bahay na hinihinalang pugad ng Pogo sa Laguna. 3 Chinese ang naaresto pero hindi naman pala Pogo ang inaatupag nila. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Sa bisa ng isang mission order, pinasok ng mga tauhan ng PNP-CIDG at Presidential Anti-Organized Crime Commission ang pinaghihinalaang Pogo Hub sa Calamba, Laguna kaninang umaga. Nakatanggap ng report ng mga otoridad na labas-masok daw sa bahay na ito ang ilang Chinese. Pagbasok sa loob, inisa-isa ng mga pulis ang kada kwarto. Pinadapa ang lahat ng empleyado. Pero nang galugari ng loob ng bahay, hindi pala ito Pogo Hub. Opisina ng isa umanong telecommunication installer company ang dinatnan ng mga operatiba. Ang mga Pogo kasi they tend to cover their company ng mga legal documents, ng mga legal fronts kung talagang ginamit ito. May mga fronts na ginagamit. Ayon sa CIDG, paglalatag ng fiber optic, mga kable at tower installation ang trabaho ng kumpanya. Pero nabisto nila na may 3 Chinese national dito na wala palang working visa. We are here for the wireless signal provider, Wi-Fi or optic fiber. We are here for our main scope of work was installation, service, manpower installation.
Nasa kustodiya na ng Bureau of Immigration ang 3 Chinese habang iimbestigahan ang 23 Pilipinong empleyado. Hindi naman masabi ng mga otoridad kung konektado sa mga kaso ng hinihinalang Chinese espionage ang operasyon ng kumpanya. Pero iimbestigahan din ang mga antena, transmitter at receiver na natagpuan sa lugar na galing pang China. Well, sa ngayon ay very early to tell dahil ang mga computer nga ay hindi pa namin na-examine lahat. We are still applying for a warrant for that. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga, tila nakulayan ng mga marites online ang sunod-sunod na TikTok posts ni Carla Estrada. Halos kasunod po yan ng balitang binugbog ng ex niya, ang bagong nobya nito. The radio plays our favorite song, and it's what keeps me holding on. Maybe do you miss me now that I'm gone? Habang si Ma'am si Carla ay enjoy sa pagpapafacial, inula naman ng comments ang post niyang yan. Tinanong pa ng isa kung si Jelly Au daw ba ang nagpi-facial kay Carla. Ang DJ na si Jelly Au ay nobya ni Jam Ignacio na dating karelasyon naman ni Carla. Pahaging pa ng netizens, tila karma raw kay Jelly ang nangyari. Walang pahayag si Carla sa mga espekulasyon na yan online. Eto pa nga, hindi po awayan kundi lambingan naman ni na Andy Eigenman at Filmar Alipayo ang pinag-uusapan ngayong Valentine's Day. Dahil po yan sa paandar na bouquet ni Filmar. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfori. Nag-unfollow sa isa't isa tapos may mga pa-cryptic post pa. Tapos nagkabati. At ngayong Valentine's Day, back to being sweet sina Andy Eigenman at Filmar Alipayo. Puuntay na kay pang-Valentine's. O diba, ang puso ng saging naging instant bouquet. Ang kanyang puso ng saging bouquet, syempre, para sa kanyang mahal. Si Andy, natawa pero halata ring kinilig. Sabay sabi, "Guys, look. We have lunch." Ito pa ang isang wagas kung maka-flex. Ang actress model na si Rere Madrid, ang girlfriend ng basketballistang si Kai Soto. Sa Instagram, ibinida ni Rere ang big bouquet of roses at sandamakmak na red balloons mula kay Kai. Sabay sabi sa caption na ginulat daw ni Kai ang mundo ni Rere. Romantic dinner naman ang Valentine's ganap ni Angel Locsin at ng kanyang hubby na si Neil Arce. Naka-break man from showbiz si Angel. Ang importante, masaya ang aktres sa kanyang private life. Nagbabalita mula sa Frontline. MJ Marfori, News 5. Susunod, nahuling snatcher sa Davao, sinikmuraan ng tauhan ng LGU. Si Kuyang pasikat sa kanyang jowa o pasikat sa kanyang jowa nag-over the bakod sa kulungan ng tigre. At nag-viral na love story ng isang preso at kanyang the one na uwi na sa happy ever after. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Sinikmuraan ng isang tauhan ng LGU ang nahuli nilang snatcher sa Davao City. Ang pananakit tila kinonsinti pa ng 2 pulis. Nasa frontline ng balitang yan, si Bril Montalvo. Nakaupo ang isang lalaki nang biglang sikmuraan ng tauhan ng police auxiliary sa istasyon ng pulis sa Barangay Buhangin, Davao City. May 2 pulis na nakakita sa panununtok. Ayon sa Davao City Police, snatcher ang sinuntok. Ang nanapak sa kanya, tauhan ng Public Safety and Security Office ng LGU. Iniimbestigahan ng pulisya ang insidente.
Isinailalim din nila sa restricted custody ang 2 pulis Davao na nasa video. As if trying to condone it, so it's a clear violation of the manual of the PNP. Depensa naman ng police auxiliary officer na unang nanuntok ang suspect. Aminado juga ato pero ngay ko pa. Ang ginawa ko ay mali talaga. Humihingi na lang ako ng pasensya sa lahat. Sinuspindi na ang police auxiliary officer habang gumugulong ang investigasyon. Nananatili naman sa kustodiya ng Davao City Police ang suspect. Meron siyang outstanding warrant sa paglabag sa Ecological Solid Waste Management Act. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5. Para magatid ng latest news sa Frontline Sports, makakasama ulit natin si Fifi Sharma. Welcome back, Fifi. Maraming salamat, Julius. Dumating na sa Doha, Qatar ang Gilas Pilipinas para sa sasalihan nilang pocket tournament at pagpapatuloy ng kanilang training camp. Ready nang magpakitang gilas ang ating mga pambato laban sa mga national team ng Qatar, Lebanon at Egypt. Bahagi pa rin ito ng paghahanda nila para sa FIBA Asia Cup qualifiers at main tournament ng FIBA Asia Cup sa August. Inilabas na rin ng gilas ang mga kasama sa squad para sa pocket tournament. Kabilang dyan sina AJ Edu, Mason Amos, Junmar Fajardo, Justin Brownlee, Chris Newsome at Calvin Oftana. Pati na rin sina CJ Perez, Kevin Kiambao, Dwight Ramos, Troy Rosario, Carl Tamayo, Scotty Thompson at Jamie Malonzo. Naiuwi na ng mga pambato ng Pilipinas ang gold sa men's curling sa Asian Winter Games. Nilampaso ng mga Pinoy curlers ang powerhouse South Korea sa gold medal match sa score na 5-3. Ito kasi ang kauna-unahang gintong medalya ng bansa sa Asian Winter Games. Umaasa raw ang curling team na ma-encourage din ng mga Pinoy na subukan ng sport kahit walang winter sa Pilipinas. Next target naman ng men's curling team na mag-qualify sa paparating ng Winter Olympics na gaganapin naman sa Italy next year. Huwag kayong aalis, may sports news pa tayo mamaya. Susunod, lalaking namamangka, biglang nilamon ng balyena sa dagat. Camp Sawi o Camp Wagi, kahit sino pwede sa chill spot na pinasyalan ng News 5. At balikan natin ang makulay na karera ng pumanaw na komedyanteng si Matutina. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nauwi sa Happy Ever After ang isang viral na love story sa piitan sa Cebu. Nasa frontline ng balitang yan, si John Aroa. Hindi hadlang ang rehas sa pagmamahal sa isang preso sa Balamban Municipal Jail sa Cebu. Pinatunayan niya yan sa pamamagitan pakikipag-isang dibdib sa loob mismo ng piitan. Taong 2022 nang mag-viral ang istorya ni John J. at Royce. Si Royce kasi sorpresang nag-propose sa kanyang nakakulong na partner na si John J. Talaga yung wala nang iwanan, wala nang hanapin pa. Ikaw ay akin, ako ay sa'yo. Sana maging modelo tayo sa iba. I love you so much. Nagdaos ng mass wedding ang Balamban Municipal Jail sa kauna-unahang pagkakataon dahil na-inspired daw sila sa kwento ng dalawa. Ang bagong programa, plano na nilang ipagpatuloy para sa mga person deprived of liberty na gustong ikasal. Magsisignify po ng mga PDL na ready na po sila magpakasal at ino-coordinate po natin sa labas sa iba't ibang mga agencies para kami na po ang bahalang mag-process ng mga papeles nila.
Bukod kina Jan at Royce, kinasal din ang PDL si Jay sa kanyang kinakasamang si Gretchen. Present din kanilang mga mahal sa buhay at mga miyembro ng simbahan na nag-sponsor sa kasal. Mensahe sa kanila ng pari. Kahit nasa loob sila ng jail, they still have the right to receive the sacrament of kasal. Meaningful day ito sa mga nagmamahalan, February 14 pa. Ang kasalang ito patunay na kahit sino ay malayang magmahal. Nagbabalita mula sa Frontline, Jana Rua, News 5. Nakakuha ng back-to-back wins ang Signal HD Spikers sa PBL All-Filipino Conference. Yan ay matapos nilang pataubin ang Zeus Coffee Thunderbells in 4 sets. Wagi ang Signal sa dalawang unang set pero bumawi ang Thunderbells sa third. Ipinamalas naman ng Signal ang kanilang experience sa fourth at tinambakan ng Thunderbells papunta sa panalo. Nanguna para sa HD Spikers si Ishi Lalong Isip na nakakuha ng career high 20 points. Angat sa 7 wins and 3 losses ang record ng Signal na kasalukuyang nasa third seed sa standings. Yan muna ang latest sa Frontline News. Sa Sports this Friday, ako po si Fifi Sharma. Umanaw na po ang veteran comedian na si Matutina o Evelyn Bontogon Guerrero sa tunay na buhay sa edad na 78. Bago po pumanaw si Matutina, nakausap pa ng inyong lingkod ang aktres. Narito ang report. Ano lang ako ng osteoporosis. Mahina man ang katawan, nanatili namang matalas ang isip ni Matutina nang humarap siya sa akin. Nagsimula si Matutina bilang radio talent noong 1960 sa mga drama show. Hanggang sa napansin siya ng direktor na si Ading Fernando noong 1972 at isinama siya sa cast ng John and Marcia ni Dolphy at Nina Blanca. Sa sitcom, nagmarka ang kanyang karakter bilang makulit na kasambahay ni Deli Atay-Atayan o ni Doña Delilah. Ano yung sinasabi mo? Checking ka! So pag kailangan ng pera, doon sa bahay na yun, magwawalis lang siya sa sahig, doon kukunin yung pera. Nakagawa din siya ng mga pelikula at nagkaroon ng mga endorsement ng iba't ibang produkto. Nang mawala ang John and Marcia noong 1992, humina na rin ang mga oportunidad para kay Matutina. Kaya bumalik siya sa pagiging isang voice talent hanggang sa magkasakit siya sa kidney na naging dahilan para siya'y mag-dialysis. Dahil dito, nahinto siya sa pagtatrabaho. Gusto kong malaman kung kumusta ka na, anong ginagawa mo, kasi sobrang nakitang na-miss. Bago matapos ang interview, pinapanood ko sa kanya ang mensahe ni Maricel Soriano sa kanya. Bye, love you! At bilang pagtulong kay Matutina, may sorpresa rin ako para sa kanya. Ito wawalisin mo! Wawalisin pera! Wawalisin mo 50,000! Naku! Yan ang wawalisin mo. Ayoko ikalat, baka may tugulog! Ikakalat ko sana pero hindi ka na makapagwalis eh. Ayoko ikalat kasi baka mamaya mawala! Thank you very much. Opo, welcome. Maraming salamat sa pagdarasal nila. Inilapit ko din siya sa DSWD para maalalayan siya sa kanyang mga pangangailangan. Subalit kanina, nakatanggap kami ng tawag mula sa kanyang asawang si Henry at pinalita ang pagpanaw na aktres. Ang aming pong taus-pusong pakikiramay sa pamilya ni Matutina. Susunod, lalaking namamangka, nilamon at iniluwa ng balyena. At lalaking gustong magpasikat sa kanyang jowa, pumasok sa kulungan ng tigre. Marami pa kayong mga balitang dapat malaman sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Sa pool sa video ang paglamo ng balyena sa isang lalaking namamangka sa Strait of Magellan sa Chile. At sa video kitang-kita kung paano kinain ng buo ang lalaki pati ang bangka.
Pero makalipas ng ilang segundo, iniluwa rin siya nito at saka lumoy palayo ang balyena. Agad namang sinagip ang lalaki ng kanyang ama na siyang kumukuha ng video. Mga kapatid, Happy Valentine's Day po sa inyong lahat. May regalo na po ba kayo para sa inyong special someone? Para extra special gift, sabay kiss dapat. Pero alam niyo po ba na ang kiss o halik ay hindi lang po universal symbol ng love at affection? Sinasabing nakakabawas ito ng stress at nakaka-burn pa ng calories. Sinasabing ang norm ay nakaka-burn ng 6.4 calories per minute. Ang mas passionate naman na halik ay 20 calories naman. Kasing dami po yan ng calories na nabiburn kapag nagja-jumping rope. Nakakatulong din ang kissing para mag-stimulate ng 100 billion nerve cells. Ayon pa nga sa ilang health expert, nakakapagpalakas din ito ng immune system at nakakapagpabagal ng aging o pagtanda. On average, dapat 4 na kisses o paghalik ang ginagawa natin kada araw. Pero ang mga taga-France at Italy, 7 beses kada araw sila kung mag-kiss. O ayan mga kapatid, hindi lang po simbolo ng love at affection ang paghalik ha, may health benefits din po yan. Kaya wag po natin kalimutang i-kiss ang ating mga loved ones araw-araw. Gaya po ng pagtutok nyo dito sa amin sa Frontline Pilipinas. Tandaan na ang mga gantong uri ng K-alamaan ay maituturing din pong K-yamanan. K-okay. Susunod, lalaki pumasok sa loob ng kulungan ng tigre. Ang kanyang dahilan, alamin. Tuloy-tuloy pa ang magkabuluhang balitaan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Eto partner, mga kapatid, sa sobrang gustong magpasikat sa jowa, abay pumasok sa kulungan ng tigre ang isang lalaki sa India. Ibang klase yan pero hindi dyan natuwa ang pamunuan ng zoo. Ang kanyang sinapit alamin sa Frontline News Abroad. Nagsisigawan ang mga tao sa zona ito sa Gujarat, India. Isa kasing lalaki ang pumasok sa kulungan ng white tiger. Umakit siya sa bakod. Tumawid sa puno. Malapitang tinignan ang tigre. Napatayo naman ang hayop. Hindi natinag ang lalaki at nagbalak pang bumaba ng puno. Pero dumating na ang mga tauhan ng zoo. Sa kabinalaan ng lalaki na sumunod naman agad. Sumenyas pa siya ng sorry. Nang makalabas ng kulungan, nakatikim siya ng sampal at sapak mula sa bantay ng zoo. Paliwanag ng lalaki, gusto lang daw niya ma-impress sa kanya ang kanyang girlfriend. Pero nakaka-impress ba kung gaya ng tigre? Siya mismo ngayon ang nakakulong sa presinto. Nagbabalita mula sa Frontline, Nina Ongpauco, News 5. Ibang klase yun. Pareho na sila ng tigre. Kaya mo bang gawin yun, Papo, para kay Mamo? Naku, hindi. Hindi ka papayagan. Hindi ganun ang paraan. Pero Mali ikaw yun. ba, Fifi, kunwari yung manliligaw mo, o gawin yan, ma-impress ka ba? Mapapa-oo ka ba? Pwede. Pwede. Kaso baka nakain na siya ng tigre bago Baka may ma-impress. maputol doon. Ay, ang ginaya ng tigre. Paa. Marami. Ako hindi ko papayagan asawa ko pumasok doon. Kung mag-isa lang siya, dapat 2 kami. Ay, wow! Oh, romantic. Joke lang, joke. Dapat pag punta ni Luke sa sa'yo, pag bisita ni Luke sa'yo, nakasuot ka ng tiger, tiger. Ay, outfit. Tiger pattern na outfit. Pattern, parang naka-leopard. Diba? Leopard or na-print. tiger. Sige, Na-print. subukan. Tapos gagano mo, rawr! Kahit
Kaya mo ba yan, Pipi? Hindi po. Ayun lang, hindi kaya. O happy Valentine's Day po at good luck sa traffic. Huwag pong mainit ang ulo dapat. Tama. Good luck kung makakarating tayong 4 sa mga pupuntahan natin. Ikaw mukhang Ready. dress to kill ka na ba? Yeng, parang talagang ready na. Ganyan yata pag nagkakaedad pa po talaga lagi naka-red pag Valentine's Day. No? Ito yung mga kabata, wala silang paki sa kulay. Kami mga bata, wala talaga. At yan ang mga balita at impormasyong dapat yung malaman sa araw nito. Mga balita para sa mga may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.